Move it, Shara. Hindi mo ba nakikitang pagod si Vanji? Kunin mo ang bag niya at dalhin mo sa itaas. Ang tinig ni Arthur ay tila talim ng kumpit na humiwa sa mahalumigmig na hangin sa loob ng kusina. Nakatayo roon si Shara. Ang mga palad ay namumula pa dahil sa init ng kalan. Ang mga daliri ay mag-aslaw mula sa maghapong paghihiwa ng karne at pagbabantay sa apoy upang masigurong ang nilulutong adobo ay may tamang lapot at timpla. 12 oras niyang hinintay ang sandaling ito. Ngayong araw, ang kanilang ikapitong anibersaryo ng kasal at ginamit niya ang bawat sentimong natira mula sa kakarampot na perang ibinibigay ni Arthur para sa isang espesyal na hapunan, sa pag-asang ang pamilyar na amoy ng bawang at tuyo ay magbabalik sa tamang katinuan ng kanilang pagsasama. Ngunit ang sumalubong sa kanyang pangamoy ay ang mapangahas at masangsang na halimuyak ng mamahaling pabango ni Vanji. Nakatayo ang babae, nakasandal sa dibdib ng kanyang asawa, habang ang mga labing may matingkad na kulay ng dugo ay nakakurba sa isang mapang-uyam na ngiti. Dali na, Shara. Nagugutom na rin ako. Is the dinner ready? Sana naman hindi lang basta ulam kanin ang inihanda mo. Wika ni Vanji sa isang malambing ngunit nakaririnding tono. Walang pasubali niyang hinubad ang kanyang mamahaling coat na gawa sa balahibo ng hayop at ibinato ito kay Shara na tila ba ang asawa ng kanyang kinakasama ay isa lamang walang buhay na sabitan ng damit. Sinalo ni Shara ang coat. Ang lambot ng tela nito ay kabaligtaran ng magaspang at maruming apron na suot niya. Isang matinding dusa, ang tinatawag na hiya, ang dahan-dahang gumapang mula sa kanyang mga talampakan patungo sa kanyang gulugod hanggang sa mamanhid ang kanyang buong katawan. Arthur, anibersaryo natin ngayon. Nagluto ako ng paborito mo. Mahinang sambit ni Shara. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Tumingin siya sa mga mata ng asawa, naghahanap ng kahit katiting na pagkilala, kahit munting bakas ng pagsisisi. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Arthur. Tinanggal nito ang kanyang kurbata at inihagis sa ibabaw ng lamesang gawa sa marmol na kakarating lang ni Shara mula sa pagpupunas. Anniversary? Stop being so dramatic, Shara. It's just another day. At saka, Vanji will stay here for a few days. Room 204 needs to be cleaned. Gawin mo na yan pagkatapos mong maghain. Ang kawalan ng pakiramdam ni Arthur ay tila isang balde ng yelo na ibinuhos sa nagbabagang kalan sa loob ng puso ni Shara. Tiningnan niya ang hapagkainan na maingangat niyang inayos. May mga kandila at rosas na pinitas niya mula sa kanilang hardin. Ang mga talulot ng bulaklak ay tila nalalantana sa ilalim ng liwanag ng engkantadong chandelier. Ang lahat ng kanyang paghahanda, ang bawat patak ng pawis at ang pag-asang mabuo muli ang pamilya ay nagmukhang isang murang komedya sa harap ng ibang babae. Bakit nakatayo ka pa dyan? Di ba sabi ko gutom na kami? Bulyaw ni Arthur. Ang tunog ng kanyang boses ay tila pagpukpok ng martilyo sa sentido ni Shara. Tahimik na humakbang si Shara patungo sa lababo. Hinugasan niya ang amoy ng bawang at sibuyas sa kanyang mga kamay, ngunit ang lansa ng pagtataksil ay tila nanatiling nakabaon sa kanyang balat. Kumuha siya ng isang mangkok ng mainit na sabaw. Ang usok nito ay nagdadala ng lahat ng kanyang pagsisikap sa buong araw. Nang ilapag niya ito sa harap ni Vanji, bumaling ang babae at itinulak ang mangkok palayo. Og, Arthur, so oily. I can't eat this. Baka masira ang skin ko. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha ni Arthur ang mangkok na 4 na oras na pinakuluan ni Shara at walang pasubaling ibinuhos ang lahat ng laman nito sa basurahan sa harap mismo ng kanyang asawa. Ang pagbagsak ng likido sa plastik ng basurahan ay lumikha ng isang malapot na tunog. Tila ang bawat patak nito ay ang pagkadurog ng huling hibla ng pagtitimpi ni Shara. Kung ayaw ni Vanji, napanis na yan. Magluto ka ng salad. Something light. Utos ni Arthur habang ang mga mata
ay nakatutok sa kanyang cellphone. Nakatayo lang doon si Shara, hindi makagalaw. Ang singsing sa kanyang daliri ay tila naging isang rehas na sumasakal sa kanyang daluyan ng dugo. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga luha ay tila natuyo na sa tindi ng hapdi. Napagtanto niya na sa loob ng bahay na ito, mas mababa pa ang halaga niya kaysa sa isang palamuti. Siya ay isang anino, isang alilang walang bayad, isang taong nanonood sa sarili niyang buhay na unti-unting winawasak ng iba. Sa sulok ng hagdanan, nakita niya ang kanyang anak na si Gavin. Ang malalaki nitong mga mata ay puno ng takot habang nakamasid sa nangyayari sa ibaba. Nang magtama ang kanilang mga paningin, ang pamamanhid ni Shara ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Yumuko siya upang itago ang nagngangalit na puot sa kanyang mga mata. Opo, Arthur. I'll prepare the salad. Ngunit nang tumalikod siya patungo sa kusina, mahigpit na hinawakan ni Shara ang hawakan ng kutsilyo sa ibabaw ng mesa. Hindi siya sa mga gulay nakatingin. Nakatitig siya sa anino ng 2 taong nagtatawanan sa sala na nakalarawan sa salamin ng bintanang puno ng hamog. Isang madilim na plano, isang panganib na hindi niya kailanman inakalang magagawa niya, ang nagsimulang mag-ugat sa tuyot na lupa ng kanyang pagtitiis. Nang lumapit si Gavin at yumakap sa kanyang binti, napansin ni Shara ang isang bagong pasa sa maliit na braso ng bata. Doon ay natiyak niya, ang panahon ng kanyang pananahimik ay tapos na. Alam niyang hindi hinawakan ni Arthur ang bata sa buong araw. Kaya sino ang gumawa nito habang siya ay abala sa pagsisilbi sa kusina? Inilabas ni Shara ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng apron. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinipindot ang isang numerong hindi niya inakalang tatawagan niya. Isang boses na tila galing sa ilalim ng lupa ang sumagot sa kabilang linya. Hello? Anong kailangan mo? Tumingin si Shara sa mga pagkaing itinapon sa basurahan at pagkatapos ay tumingin sa itaas kung saan naroon ang silid na pinapalinis ni Arthur para kay Vanji. Gusto kong mawala siya, bulong ni Shara sa wikang Tagalog na punong-puno ng lason. Kahit magkano, gawin mo na. Ang lamig ng bakal ng telepono sa kanyang pisngi ay tila yelo na sumunog sa kanyang balat. Isang matalim na paalala na wala nang balikan ang bawat salitang binitawan niya. Sa loob ng kusinang yon, kung saan ang amoy ng lanta ng rosas ay humahalo sa amoy ng suka at tuyo, naramdaman ni Shara ang bigat ng kanyang sariling kaluluwa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na yabag sa isang madilim na eskinita, mabagal, nakatatakot, ngunit determinado. Shara, nasaan na ang pagkain? Naghihintay kami rito. Ang sigaw ni Arthur ay bumasag sa katahimikan, isang utos na walang bahid ng pagmamahal, tila isang Panginoon na nananabik parusahan ang kanyang alipin. Mabilis na kumilos si Shara, kinuha niya ang mangkok ng salad, mga dahon na kasing lamig ng pakikitungo sa kanya sa bahay na ito. Ang kanyang mga kamay, na dati ay marunong maglambing, ngayon ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng lihim na kanyang pinapasan. Nang bumalik siya sa sala, ang eksenang tumambad sa kanya ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Nakaupo si Vanji sa kandungan ni Arthur, ang kanyang mahahaba, at pulang kuko ay dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ni Gavin. Ang bata ay nakatayo doon, tuwid na tuwid ang katawan. Ang mga labi ay nanginginig sa takot na hindi niya maibulalas. You know, Arthur, your son is so cute. Sayang naman kung lalaking lampa. Wika ni Vanji habang pinipisil ng mariin ang braso ni Gavin, eksakto sa bahaging may malaking pasa na nakita ni Shara kanina. Halos mabitawan ni Shara ang hawak na mangkok. Ang tunog ng pagtama ng porselana sa kahoy na mesa ay hindi nagmula sa pagkabasag, kundi sa diin ng kanyang galit. Lumapit siya at marahang hinila si Gavin palayo sa mga kamay ng babaeng iyon. Ang balat ng kanyang anak ay kasing lamig ng bangkay
Isang katahimikang sumisigaw ng saklolo. Gavin, pumunta ka na sa silid mo. Matulog ka na. Bulong ni Shara. Ang kanyang tinig ay tila isang kalasag na pilit ibinabalot sa kanyang anak. Wait! Hindi pa siya tapos mag-bless sa akin, Shara. Turuan mo naman ng manners ang anak mo. Muling pagpuna ni Vanji, ang kanyang mga mata ay nanunuya. Tila ba tinitingnan kung hanggang saan ang kayang lunukin ng legal na asawa. Tumingin si Shara kay Arthur, umaasang makakita ng kahit kaunting proteksyon para sa kanilang anak. Ngunit si Arthur ay abala sa pag-inom ng alak. Ang kanyang paningin ay nakapako sa malalim na hiwa ng damit ni Vanji. Gawin mo ang sinabi niya, Shara. Huwag mong pairalin ang pagkaprobinsyana mo rito. Manners are expensive, baka hindi mo kayang ituro yan. Ang bawat salita ni Arthur ay tila latigo na humahagupit sa dangal ni Shara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naramdaman ng hapdi. Ang sakit ay napalitan ng isang tuyong halakhak sa loob ng kanyang isipan. Manners, ang lalaking nagdala ng kabit sa loob ng kanilang tahanan sa gabi ng kanilang anibersaryo, ay nangangahas magsalita tungkol sa kagandahang asal. Inakay ni Shara si Gavin paitaas. Sa bawat hakbang sa hagdanan, nararamdaman niya ang titig ni Vanji sa kanyang likuran. Isang titig na puno ng pag-angkin. Nang makarating sila sa silid ng bata, dahan-dahang hinubad ni Shara ang kamiseta ni Gavin. Doon, sa ilalim ng madilim na ilaw ng lampshade, muling tumambad ang katotohanan. Hindi lang isa ang pasa. May mga marka ng kurot sa kanyang tagiliran at isang bakas ng tila napasong balat sa kanyang maliit na balikat. Gavin! Sinong gumawa nito? Tanong ni Shara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng paghikbi at pagngangalit. Yumuko ang bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. The lady with the red nails, Mommy. Sabi niya, kung magsusumbong ako, kukunin ka niya sa akin. Ipapapatay ka niya. Ang hanging pumasok sa baga ni Shara ay tila naging libu-libong karayom. Ang takot na nararamdaman niya para sa sarili ay biglang naglaho, pinalitan ng isang madilim at dambuhalang puwersa. Hindi na ito tungkol sa pagtataksil ni Arthur. Hindi na ito tungkol sa pagiging hiya sa harap ng mga katulong. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng kanyang laman at dugo. Lumabas si Shara sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na marahan. Ang bawat pagtapak niya sa alpombra ay tila paghahanda sa isang digmaan. Pagbaba niya, nakita niyang nakasandal si Arthur sa pinto ng kanilang silid. Habang si Vanji ay papasok na sa loob, ang silid kung saan 7 taon niyang iningatan ang kanyang dangal bilang asawa. Arthur, that's our room, mahinang sabi ni Shara. Ngunit may talim na hindi pa narinig ng kanyang asawa noon. Humarap si Arthur, ang kanyang mukha ay mapula dahil sa alak. Not anymore. From now on, sa guest room ka na. O kaya sa kwarto ng mga katulong, doon ka naman galing, di ba? Humalakhak si Vanji bago tuluyang isara ang pinto. Ang tunog ng paglak ng trangka ay tila huling pako sa kabaong ng pagsasama ni Shara at Arthur. Nakatayo si Shara sa gitna ng madilim na pasilyo. Ang bango ng salad na hindi kinain ay humahalo sa amoy ng alak na tumapon sa sahig. Kinuha niya muli ang kanyang telepono. Isang mensahe ang dumating mula sa hindi kilalang numero. Handa na ang lahat para bukas ng gabi. Sigurado ka na ba? Tumingin si Shara sa pinto ng kanyang silid, kung saan naririnig niya ang mahinang tawa ng babaeng nanakit sa kanyang anak. Pagkatapos ay lumingon siya sa silid ni Gavin, kung saan ang isang inosenteng bata ay nanginginig sa ilalim ng kumot. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig nang itipan niya ang sagot. Gawin niyo. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakabalik sa bahay na ito ng buo. Ngunit sa sandaling maipadala niya ang mensahe, isang anino ang gumalaw sa dulo ng pasilyo. Isang pares ng mga mata ang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Mga matang hindi kay Arthur, hindi kay Vanji, at hindi rin sa isa sa mga katulong. Isang estranghero ang nakatayo sa loob ng kanyang bahay.
tahimik na saksi sa kanyang unang hakbang patungo sa impyerno. Ang aninong nakita ni Shara sa dulo ng pasilyo ay tila isang multo ng kanyang nakaraan. Hindi ito gumagalaw, isang figurang binalot ng kadiliman na tila hinihigop ang bawat hibla ng liwanag sa paligid. Ngunit bago pa makahuma si Shara, bago pa makalabas ang boses sa kanyang nanunuyot na lalamunan, ang aninong yon ay naglaho sa isang kisap mata. Ang tanging naiwan ay ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa nakabukas na bintana at ang amoy ng tuyong kahoy na tila nanggaling sa labas ng mansyon. Hindi na inisip ni Shara ang tungkol sa aninong iyon. May mas malaking takot na lumalamon sa kanyang puso. Ang takot na baka bukas, wala na siyang lakas na protektahan si Gavin. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang lihim na compartment sa loob ng kanyang cabinet. Inilabas niya ang isang maliit na kahon na gawa sa pelus. Sa loob nito ay isang kwintas na ginto. May pendant na hugis krus. Ito ang huling alaala ng kanyang ina. Ang tanging bagay na hindi nakuha ni Arthur dahil itinago niya ito sa ilalim ng sahig ng dati nilang barong-barong bago sila lumipat sa mansyong ito. Ang amoy ng luma at alikabok na kumakapit sa kahon ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay, isang paalala na dati siyang may dangal. Kahit mahirap, hinalikan ni Shara ang krus. Patawad, inay. Pero kailangan ko itong gawin para sa apo ninyo. Isang oras matapos ang hating gabi, sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan na tila gustong linisin ang lahat ng dumi ng lungsod, nakatayo si Shara sa isang madilim na kanto sa tondo. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nakalubog sa maputik na tubig at ang kanyang manipis na blusa ay basang-basa. Bumabakas sa kanyang nanginginig na katawan. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila libu-libong karayom na nagpapaalala sa kanyang katayuan. Dito siya galing, sa putik at sa hirap, at dito rin siya babalik para sa kanyang paghihiganti. Isang lalaking may malalim na pilat sa muka at amoy ng murang sigarilyo ang lumitaw sa likod ng isang sirang gate. Siya si Berto, ang kakilala ni Shara noong kabataan niya na ang hanapbuhay ay ang pagpapatupad ng madidilim na utos. Akala ko hindi ka na darating, Shara. O baka dapat kitang tawaging Mrs. Ang boses ni Berto ay paos, tila kinakalawang na bakal na nagkiskisan. Iniabot ni Shara ang gintong kwintas. Ang bigat nito sa kanyang palad ay tila bigat ng kanyang konsensya na unti-unting lumulubog. Eto ang bayad. Siguraduhin mong matatakot siya. Ayokong makita ang pagmumukha ni Vanji sa bahay ko. Gusto kong malaman niya na may hangganan ang pang-aapi niya. Tiningnan ni Berto ang kwintas sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng poste. Sigurado ka ba rito? Kapag sinimulan natin ito, wala nang balikan. Ang mga taong katulad ni Arthur, hindi marunong magpatawad. Hindi rin ako marunong magpatawad, Berto. Sagot ni Shara, ang kanyang mga mata ay walang kislap. Tila dalawang uling na matagal nang namatay ang apoy. Gawin mo ang dapat mong gawin. Huwag niyo siyang papatayin. Gusto ko lang na hindi na siya makaharap sa salamin nang hindi naaalala ang ginawa niya sa anak ko. Nang maglakad si Shara pabalik sa kanyang sasakyan, tumigil siya at lumingon sa malayo. Mula rito, natatanaw niya ang mga ilaw ng mga naglalakihang gusali sa Makati, kung saan naroon ang kanyang mansyon. Para siyang isang multong nakatayo sa labas ng isang napakagandang panaginip na naging bangungot. Ang init ng aircon sa loob ng kotse ay hindi sapat para pawiin ang panginginig ng kanyang kalamnan. Pag-uwi niya, dahan-dahan siyang pumasok sa bahay. Tahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbabadya ng parating na sakuna. Dumaan siya sa tapat ng silid nila ni Arthur. Nakarinig siya ng mahinang ungol at tawa mula sa loob. Ang amoy ng alak at banyagang pabango ay tumatagos sa ilalim ng pinto. Napapikit si Shara, hinayaan niyang lamunin siya ng dilim sa pasilyo. Kinaumagahan, maagang umalis si Vanji para sa isang photoshoot.
Nakita siya ni Shara na bumababa sa hagdan, suot ang isang pulang dress na tila isang hamon sa lahat ng banal. Bye, Shara. Don't forget to dry clean Arthur's suits. At saka, yung almusal ko, iwan mo na lang sa table? Baka pagbalik ko ay nagugutom ako. Wika ni Vanji habang nag-aayos ng buhok sa harap ng malaking salamin sa foyer. Hindi sumagot si Shara. Pinanood niya ang pag-alis ng sasakyan ni Vanji hanggang sa mawala ito sa paningin. Ang bawat segundo ay tila isang taon. Ang bawat hininga ay tila isang panalangin na binalot ng sumpa. Lumipas ang hapon. Ang langit ay naging kulay ube, isang babala ng paparating na gabi. Habang pinapakain ni Shara si Gavin ng lugaw, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang screen ay walang pangalan. Isang serye lamang ng mga numero na tila mga marka ng kamatayan. Sinagot ni Shara ang tawag. Ang kanyang kamay ay malamig pa sa yelo. Hello? Shara, tapos na. Ang boses ni Berto sa kabilang linya ay hindi na kasing kumpiyansa ng kagabi. May halong kaba, may halong gulat. Pero may problema, hindi lang basta pananakot ang nangyari. Naglabas ng baril ang mga bodyguard niya. Nagkagulo. Nanigas ang buong katawan ni Shara. Ang kutsarang hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang tunog nito sa tiles ay tila isang pagsabog sa kanyang pandinig. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang boses ay halos isang bulong. Dugo. Shara. Maraming dugo. At si Arthur? Parating na siya riyan. Alam niya. Alam niya na ikaw ang nag-utos. Bago pa makasagot si Shara, ang malakas na pagbukas ng pintuan sa ibaba ay yumanig sa buong mansyon. Hindi iyon ang tunog ng isang asawang dumarating mula sa trabaho. Iyon ang tunog ng isang halimaw na naghahanap ng mabibiktima. Ang bawat yabag ni Arthur sa hagdanan ay tila tibok ng isang dambuhalang batingaw na nagbabadya ng kamatayan. Hindi ito ang asawang kilala ni Shara. Ito ay isang dayuhang binalot ng itim na aura. Ang kanyang hininga ay amoy ng alak at puot na humahalo sa malansang amoy ng sariwang dugo. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang nagngangalit na hayop na naghahanap ng mapapilas. Gavin, pumasok ka sa ilalim ng kama. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Takpan mo ang iyong mga tainga. Bulong ni Shara. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may pait ng isang inang handang mamatay. Isinara niya ang pinto ng silid ng anak at hinarap ang kadilimang dumarating. Nang bumukas ang pinto ng pasilyo, hindi sapat ang liwanag ng buwan para itago ang kalagayan ni Arthur. Ang kanyang puting polo ay puno ng mantsa ng dugo. Dugong alam ni Shara na nagmula sa kaguluhan sa tondo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila dalawang uling na muling nagliyab sa gitna ng impyerno. You bitch! Ang boses ni Arthur ay mahina. Isang bulong na mas nakatatakot kaysa sa sigaw. Akala mo ba hindi ko malalaman? Akala mo ba ganoon lang kadaling sakta ng pag-aari ko? Pag-aari mo! Sumabog ang bawat hibla ng pagtitimpi sa dibdib ni Shara. Arthur, asawa mo ako at ang babaeng iyon. Sinaktan niya si Gavin. Pinagbuhatan niya ng kamay ang anak mo. Isang mabilis na paggalawang sumunod. Nararamdaman ni Shara ang marahas na paghawak ni Arthur sa kanyang buhok. Isang puwersang tila gustong bunutin ang kanyang anit. Wala siyang narinig na tunog ng sampal, kundi ang bigat ng kanyang katawan na bumagsak sa malamig at matigas na sahig na sea marble. Ang lamig ng bato ay tila humahalik sa kanyang pisngi, isang kabaligtaran sa nagbabagang sakit sa kanyang ulo. Don't you dare mention Gavin's name as an excuse for your filth. Asik ni Arthur habang kinaladkad niya si Shara patungo sa kanilang silid. Ang tunog ng katawan ni Shara na kumakaladkad sa sahig ay tila isang punit na basahan, walang laban, walang halaga. Dahil sa'yo, nasa ospital si Vanji. Dahil sa dumi ng pinanggalingan mo, nadamay ang buhay na binuo ko. Buhay na binuo mo? Sa ibabaw ng luha ko?
Ang sigaw ni Shara ay naging isang impit na ungol nang iuntog ni Arthur ang kanyang ulo sa gilid ng mesa. Inilabas ni Arthur ang isang maliit na plastic bag mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay ang gintong kwintas ng ina ni Shara, ang ebidensyang nagturo sa kanya. Berto was easy to break, Shara. Isang daliri lang ang pinutol ko sa kanya. Kumanta na siya. How ironic. Ginamit mo ang huling alaala ng nanay mo para lang maging isang kriminal. Doon ay naramdaman ni Shara ang tunay na pagkawasak. Ang huling simbolo ng kanyang dangal ay naging sandata laban sa kanya. Bakit, Arthur? Bakit mo siya pinoprotektahan ng higit pa sa amin? Bakit ang dumi ng pag-ibig niyo ay kailangan kami ang magbayad? Ang tanong ni Shara ay punong-puno ng sakit. Isang hapdi na hindi kayang gamutin ng kahit anong gamot. Hindi sumagot si Arthur. Sa halip, ang kanyang mukha ay naging isang pader ng yelo. Isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiting nagsasabing, hindi pa tapos ang parusa. Gusto mong maranasan kung paano ang mawalan ng lahat, di ba? You want to play the martyr? Fine, I'll give you a place where no one can hear your prayers. Wika ni Arthur. Muling naramdaman ni Shara ang paghila sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pa itaas kundi pababa. Pababa sa madilim na bahagi ng mansyon, kung saan ang hangin ay amoy amag at luma. Ang bawat baitang ng hagdanan patungo sa bodega ng alak ay tila isang hakbang palayo sa mundo ng mga buhay. Binuksan ni Arthur ang isang mabigat na pintong bakal na matagal nang hindi nagagamit. Ang tunog ng pagpihit ng trangka ay tila isang hatol ng kamatayan. Itinulak niya si Shara sa loob, sa gitna ng kadiliman, kung saan ang tanging liwanag ay ang nagmumula sa kanyang mga mata. You will stay here, walang pagkain, walang tubig, hanggang sa matuto kang sumunod. At si Gavin, huwag kang mag-alala. Ipapadala ko siya sa isang lugar na hindi mo na kailanman matatagpuan. Ang huling mga salita ni Arthur ay tila isang laso na dahan-dahang pumatay sa pag-asa ni Shara. Isinara ang pinto. Ang tunog ng bakal na naglapat ay tila isang pagsabog sa katahimikan ng gabi. Naiwang mag-isa si Shara sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang kinakapa ang magaspang na dingding ng bodega. Sa layo, naririnig niya ang mahinang yak ni Gavin mula sa itaas. Isang tunog na mas masakit kaysa sa anumang pisikal na trahedya. Napahilig siya sa malamig na pader. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na unti-unting namamatay sa loob ng hawla. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang tanong ang nanatiling nakasabit sa hangin. Ano ang lihim na itinatago ni Arthur at Vanjie na handa silang pumatay para lamang protektahan ito? Sa isang sulok ng madilim na silid, isang maliit na kislap ng liwanag ang nanggaling sa isang siwang sa dingding. Isang pares ng mga mata ang muling nakamasid sa kanya mula sa kabilang bahagi, ang parehong estranghero na nakita niya sa pasilyo. Ang dilim sa loob ng bodega ay hindi lamang kawalan ng liwanag. Ito ay isang malapot na kumunoy na tila gustong lalamunin ang bawat hininga ni Shara. Ang hangin ay mabigat, amoy amag at mantsa ng mga dekada ng natapon na alak na humahalo sa malansang amoy ng sarili niyang dugo mula sa sugat sa kanyang noo. Ang bawat paghinga niya ay lumilikha ng isang mahinang sipol sa katahimikan, isang tunog na nagpapaalala sa kanya na siya ay humihinga pa, kahit na ang kanyang kaluluwa ay tila unti-unti nang humihiwalay sa kanyang katawan. Sumandal siya sa malamig na pader. Ang magaspang na semento ay tila libu-libong maliliit na ngiping kumakagat sa kanyang likuran. Sa labas, ang ulan ay tumigil na. Ngunit sa loob ng bodega, ang bawat patak ng tubig mula sa isang tumatagas na tubo ay tila isang hatol ng oras. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang tanong na yon ay paulit-ulit na umaaling-awngaw sa kanyang isipan. Isang matapat na asawa, isang mapagmahal na ina. Ngunit bakit ang dulo ng kanyang sakripisyo ay ang malamig na sahig ng isang piitan? Naalala niya ang kanyang kasal,
Ang puting belo, ang mga pangakong binitawan ni Arthur sa harap ng altar. Ang mga pangakong yon ngayon ay tila mga tuyong dahon na tinangay ng hangin at nauwi sa kanal. Biglang bumasag sa katahimikan ang isang static na tunog mula sa itaas. Isang intercom na matagal nang hindi ginagamit ang biglang nabuhay. Ang boses ni Arthur ay pumailan lang, hindi direkta, kundi tila nanggagaling sa isang malayo at madilim na kailaliman. Naririnig mo ba yan, Shara? Kasunod ng boses ni Arthur ay ang isang tunog na mas masakit kaysa sa anumang hagupit. Ang hagulgol ni Gavin. Hindi ito ang iyak ng isang batang naghahanap ng laruan. Ito ang iyak ng isang pusong nawawala. Isang sigaw na tumatawag sa pangalan ng kanyang ina. Mommy, Mommy, help me, Daddy, stop it. It hurts. Napayakap si Shara sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga braso hanggang sa muling dumugo ang mga ito. Arthur, please. Wag ang anak ko. Ako na lang. Parusahan mo ako. Saktan mo ako. Pero huwag si Gavin. Sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay tila pader na bumabalik lamang sa kanya. Walang nakakarinig. Walang nakikinig. He's going to a boarding school, Shara. Isang lugar kung saan matututunan niyang kalimutan ang isang inang kriminal na katulad mo. Ang malamig na tawa ni Arthur ay tila pagkaladkad ng bakal sa semento. Dito ka mamatay sa dilim, habang ang anak mo ay lalaking tinitingala ako bilang kanyang tanging tagapagligtas. Nang mamatay ang intercom, ang katahimikan ay naging mas mabigat kaysa noon. Napaluhod si Shara, ang kanyang mga palad ay nakadikit sa malamig na sahig. Ang hiya at sakit ay nagsanib. Lumilikha ng isang emosyong mas matindi sa galit. Ito ay ang ganap na kawalan ng pag-asa. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na matapos gamitin ay itinapon sa pinakamadilim na sulok ng bahay. Ngunit sa gitna ng kanyang paghikbi, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang mga daliri. Isang bahagi ng sahig ay tila hindi semento, isang maliit na siwang, isang bitak na tila may hanging nanggagaling sa ilalim. Dahan-dahan niyang kinapa ang dingding sa tapat ng bitak na yon. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa isang matigas at malamig na bagay, isang piraso ng bakal na tila sadyang iniwan doon. At sa kabila ng dingding, narinig niya ang isang mahinang kaluskos, hindi tunog ng daga, kundi tunog ng maingat na paghakbang ng isang tao. Huwag kang sumigaw. Ang isang boses, malalim at baritono, ay tumagos sa maliit na siwang. Hindi ito boses ni Arthur. Hindi rin ito boses ng sinumang tauhan sa mansyon. Nanlaki ang mga mata ni Shara sa dilim. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Sino ka? Ipadadala ka ba ni Arthur para tapusin ako? I am not his man, sagot ng boses. Ang pangalan ko ay Drake at narito ako dahil ang asawa mo ay may utang na kailangang bayaran ng dugo. Isang maliit na bahagi ng dingding ang dahan-dahang gumalaw, tila isang lihim na pinto na hindi alam ni Arthur na umiiral. Isang sinag ng liwanag mula sa isang maliit na flashlight ang tumama sa mukha ni Shara. Nagpasilaw sa kanya matapos ang ilang oras na pananatili sa dilim. Sa likod ng liwanag, nakita niya ang isang lalaki. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang talim ng espada. Matalim, malamig. Ngunit may bakas ng isang pamilyar na hapis. Inabot nito ang kamay kay Shara. Kung gusto mong iligtas ang anak mo, sumama ka sa akin. Ngunit tandaan mo, Shara, kapag lumabas ka sa pintong ito, hindi na ang dating Shara ang babalik. Ang babaeng iniwan mo sa dilim ay kailangang mamatay upang isilang ang isang bagong kaaway ni Arthur. Tumingin si Shara sa nakalahad na kamay. Tumingin siya sa itaas, kung saan naroroon ang kanyang anak at ang kanyang impyerno. Sa unang pagkakataon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na ningas. Hinawakan niya ang kamay ni Drake. Ang init ng palad nito ay tila isang pangako ng pagbangon. Patay na ang Shara na kilala niya.
Bulong niya sa wikang Taglish. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Let's go. I will burn his world to the ground. Ang bawat hininga ni Shara ay tila isang nakaw na sandali mula sa kamatayan habang binabaybay nila ang makitid at madilim na lagusan sa likod ng pader ng bodega. Ang lupang tinatapakan niya ay malambot at madulas, amoy ng basang lupa at kalawang na tila sumasakal sa kanyang lalamunan. Sa harap niya, ang likod ni Drake ay tila isang matatag na pader, isang estrangherong nagdala ng liwanag sa gitna ng kanyang kawalan. Nang sa wakas ay makalabas sila sa isang sementadong butas na nakatago sa ilalim ng mga makakapal na halaman sa dulo ng hardin ng mansyon, sinalubong sila ng malamig na hangin ng madaling araw. Ang ulan ay naging ambon na lamang, tila mga luhang hindi na kayang ibuhos ng langit. "Can you walk?" tanong ni Drake. Ang kanyang tinig ay hindi na kasing talim ng kanina. May bahid ito ng isang kakaibang pag-aalala. Tila isang luma at gasgas na plakang muling pinatugtog. I have to. My son. Arthur will take him. Sagot ni Shara. Ang kanyang boses ay naging isang paos na bulong. Sinubukan niyang humakbang, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila. Ang sakit mula sa kanyang mga sugat ay muling kumalat. Isang mainit na hapdi na tila gumagapang sa kanyang buong katawan. Bago pa man siya muling bumagsak sa putikan, naramdaman ni Shara ang matitigas na bisig ni Drake na sumalo sa kanya. Binuhat siya nito ng parang isang bata, isang bigat na tila walang saysay para sa lalaki. Sa sandaling iyon, ang ilong ni Shara ay dumikit sa dibdib ni Drake. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi amoy ng alak, hindi amoy ng mamahaling pabango ni Vanjie, at hindi rin amoy ng malansang dugo ang naamoy niya. Amoy ito ng tuyong kahoy ng tuyong-tuyo at sariwang hangin. Isang amoy na tila nagmula sa isang malayong kagubatan, malayo sa polusyon ng kanyang buhay kay Arthur. Wait, where are we going? I need Gavin. Pilit na pagbangon ni Shara. Ang kanyang mga kamay ay mahinang sumasabunot sa polo ni Drake. Listen to me, Shara. Tumigil si Drake sa paglalakad. Tiningnan siya ng diretso sa mga mata sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Arthur is a monster and he has men everywhere. Kung babalik ka ngayon, pareho kayong mamamatay ng anak mo. You need to heal first. Kailangan mong magpalakas para magkaroon ka ng lakas na bawiin siya. But he's just a child. He's scared. Ang paghikbi ni Shara ay hindi na mapigilan. Ang bawat nanginginig na tunog ay tila isang sugat na bumubukas sa katahimikan ng gabi. I know, sagot ni Drake. Ang kanyang mga mata ay biglang nagdilim. Tila may isang alaala ng apoy na naglalayab sa loob ng mga ito. I know how it feels to lose someone because of that man's greed. Hindi ko hahayaang mangyari yun kay Gavin. I promise you. Dinala siya ni Drake sa isang itim na sasakyang nakaparada sa anino ng mga puno. Nang mailulan siya sa loob, ang lambot ng upuan ay tila isang hindi pamilyar na karangyaan. Kinuha ni Drake ang isang malinis na tela at isang bote ng tubig. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat sa noo ni Shara. Ang bawat haplos ng tela ay tila isang panalangin, maingat at puno ng paggalang, isang bagay na hindi kailanman ibinigay ni Arthur sa 7 taon nilang pagsasama. Bakit mo ito ginagawa? Mahina ngunit pilit na tanong ni Shara habang unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin dahil sa pagod at lagnat. Sino ka ba talaga? Napahinto si Drake. Sandali siyang natahimik. Saka dahan-dahang tumingin sa malayo, sa direksyon ng mansyon na halos nilamon na ng dilim. Si Arthur. Mabigat niyang sambit, halatang puno ng matagal nang kinikimkim na galit. Sinira niya ang buhay ng kapatid ko. Ginamit niya ito at iniwan na parang walang halaga hanggang sa tuluyan itong mawalan ng pag-asa. Humigpit ang kanyang panga. Pinipigilan ang pagragasa ng emosyon. Matagal ko na siyang minamasdan, Shara. Hinintay ko ang tamang sandali
para pabagsakin ang lahat ng pinaghirapan niya. Dahan-dahan, hakbang-hakbang, sandali siyang tumingin kay Shara, mas tumalim ang kanyang tinig. At doon, napansin kita. Hinawakan ni Drake ang kamay ni Shara, ang kamay na may bakas pa ng mga kalyo mula sa pagsisilbi sa isang lalaking hindi marunong magpasalamat. I saw a woman who was willing to go to hell just to protect her son, and I realized, you are the key, Shara. You are the only one who can truly destroy him from the inside. Ipinikit ni Shara ang kanyang mga mata. Ang huling nakita niya ay ang seryosong mukha ni Drake at ang malamig na liwanag ng dashboard. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang sarili na nakatayo sa gitna ng isang naglalagablab na mansyon, suot ang isang damit na gawa sa apoy, habang si Arthur ay lumuluhod sa kanyang paanan. Ngunit nang magising siya pagkalipas ng ilang oras, ang init na nararamdaman niya ay hindi mula sa apoy, kundi mula sa isang makapal na kumot. Naroon siya sa isang malinis at payak na silid. Sa tabi ng kanyang kama, may isang maliit na salamin. Dahan-dahang bumangon si Shara. Ang bawat galaw ay isang hamon sa kanyang sumasakit na kalamnan. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Shara na takot sa sarili niyang anino. Ang kanyang mga mata ay pagod. Oo. Ngunit may isang bagong uri ng talim na nabubuo sa loob nito. Isang talim na hinasa ng sakit at pinatigas ng puot. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Drake. Ang kanyang mukha ay seryoso at tila may dalang masamang balita. Shara, gising ka na pala. You need to see this. Wika niya habang binubuksan ang isang maliit na television sa dingding. Sa screen, lumabas ang mukha ni Arthur. Mukha siyang isang biktima, isang malungkot na asawa na humihingi ng tulong sa publiko. My wife Shara has kidnapped our son after an emotional breakdown. She is dangerous and mentally unstable. Ang boses ni Arthur ay puno ng pekeng luha, isang acting na kayang manlinlang ng buong bansa. Please, kung sino man ang nakakita sa kanya, tulungan niyo kaming maibalik ang anak ko. Naramdaman ni Shara ang isang mapait na lasa sa kanyang dila. Ang laro ni Arthur ay nagsimula na. Hindi lang siya ninakawan ng dangal, ngayon ay gagawin pa siyang kriminal sa mata ng lahat. He's using the media. Bulong ni Shara, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kumot. He's turning the whole world against me. Then we will give them a different story. Sagot ni Drake, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng kasiguraduhan. But first, we have to get Gavin. I found out where he is. Nasaan siya? Tanong ni Shara. Ang kanyang buong katawan ay tila naging isang nakatensyon na pana. Sa isang warehouse sa labas ng probinsya. Hindi ito school, Shara. It's a holding facility for his illegal transactions. He's using Gavin as a shield. Tumayo si Shara, hindi na alintana ang sakit. Let's go. I don't care if I have to walk through fire. I am taking my son back. Ngunit bago sila makahakbang palabas, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig nila mula sa malayo. Hindi ito sirena ng ambulansya. Ito ang tunog ng mga pulis na binayaran ni Arthur para hanapin ang baliw na asawa. Ang tunog ng sirena mula sa malayo ay tila isang mahabang hibla ng takot na humahaba sa madilim na pasilyo. Isang paalala na ang mundo sa labas ay naging isang malawak na bitag para kay Shara. Ngunit sa loob ng ligtas na silid na yon, ang katahimikan ni Drake ay mas nakabibingi. Hindi siya natataranta. Ang kanyang bawat galaw ay parang isang makinang dumaan sa masusing pagsubok. Malamig, kalkulado, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Huwag kang matakot. Hindi sila makakapasok dito. This place is ghost-coded. Wika ni Drake, habang mabilis na inililigpit ang ilang mga kagamitan. Lumapit si Shara sa bintana. Tinitingnan ang anino ng mga puno na tila mga higanteng sumasayaw sa ilalim ng malamig na ulan. Ghost-coded? My whole life has been a ghost story, Drake. Isang multo na nagsisilbi sa isang demonyo. Pero ngayon, gusto ko nang mabuhay.
I need to bring Gavin back. Humarap sa kanya si Drake. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng silid, napansin ni Shara ang isang maliit na pilat sa gilid ng mata ng lalaki. Isang marka ng digmaang matagal na niyang ipinapanalo sa sarili niyang paraan. You want to bring him back? Then stop looking like a victim. Ang boses ni Drake ay tila isang hagupit ng sinturon, masakit ngunit nagpapagising. Ang Shara na kilala ni Arthur ay mahina. Ang Shara na kilala niya ay iiyak kapag sinigawan at luluhod kapag sinaktan. If you go to that warehouse looking like this, you're just delivering yourself to your own funeral. Tumingin si Shara sa malaking salamin sa sulok ng silid. Ang babaeng nakikita niya ay may mahabang buhok na dati ay hinahaplos ni Arthur bago siya saktan. Ang buhok na yon ay tila isang tanikala na nagtatali sa kanya sa mga gabing puno ng pagtitiis at hiya. Kinuha ni Shara ang isang matalim na gunting mula sa mesa. Ang lamig ng bakal sa kanyang mga daliri ay tila isang pangako ng kalayaan. Sa isang mabilis at marahas na galaw, narinig ang pagputol ng mga hibla ng buhok. Hindi ito tunog ng gunting, kundi tunog ng isang nakalalasong nakaraan na unti-unting pinuputol. Ang mga hibla ng itim na buhok ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila mga patay na dahon ng isang punong matagal nang hindi nadidiligan. Sa bawat gupit nararamdaman ni Shara ang paggaan ng kanyang ulo, ang pagkawala ng bigat na 7 taon niyang dinala. Nang matapos siya, ang babaeng nasa salamin ay iba na. Maikli ang buhok, matalim ang tingin, at may mga panga na tila gawa sa bakal. Gupit militar, puna ni Drake. May bahid ng paghanga sa kanyang mga mata. Better, mas madaling lumaban kapag walang humihila sa iyo pabalik. I am ready, ani Shara. Ang kanyang taglish ay wala ng tono ng pagsusumamo. Ito ay naging isang deklarasyon ng giyera. Tell me the plan. Paano natin kukunin si Gavin? Inilatag ni Drake ang isang mapa sa ibabaw ng mesa. Ang amoy ng tinta at lumang papel ay humalo sa amoy ng antiseptic sa silid. Arthur's warehouse is a fortress, pero ang kahinaan ni Arthur ay ang kanyang kayabangan. He thinks he's untouchable. Bukas, magkakaroon siya ng malaking transaction doon. Mga gamot na galing sa labas na hindi dumaan sa customs. He will use Gavin as his lucky charm to make it look like a family outing kung sakaling may inspection. Naramdaman ni Shara ang muling pagngangalit ng kanyang mga ngipin, ang tinatawag na gigil, na tila gustong sumabog sa kanyang dibdib. He's using my son as a shield? Ganoon na ba siya kadesperado? Desperate? No, Shara. He's efficient. That's how he built his empire, by using people as tools. Sagot ni Drake. Kinuha niya ang isang maliit na device at iniabot kay Shara. Ito ay isang tracker at recorder. You will enter the warehouse as a delivery personnel. I have a man inside who will help you get to the basement kung nasaan si Gavin. And what about you? Tanong ni Shara. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Drake. I will be the distraction. I will burn his cargo. Habang abala silang iligtas ang pera nila, ililigtas mo ang anak mo. But remember, Shara, once the fire starts, you only have 5 minutes. After that, the whole place will be a tomb. Tumingin si Shara sa device sa kanyang palad. 5 minutes is more than enough for a mother. Ngunit sa likod ng bawat plano ni Drake, may isang bagay na hindi niya binanggit. May isang folder sa ilalim ng mapa na may pangalan ni Vanjie. Ang lihim na ugnayan ni Arthur at Vanjie ay hindi lang tungkol sa pagtataksil sa kama. Ito ay tungkol sa isang nakaraan na mas madilim pa sa bodega ng alak. Drake! Tawag ni Shara bago sila lumabas. Why are you really doing this? It's not just about your sister, is it? Tumigil si Drake sa tapat ng pinto. Ang kanyang likuran ay tila isang anino na hindi matitinag. In this world, Shara, people like Arthur think they can play God. I just want to remind him that even God had a fallen angel who knew how to burn everything down. Nang lumabas sila sa safe house, ang amoy ng basa at malamig na aspalto
ay sumalubong sa kanila. Ang gabi ay malalim pa, ngunit para kay Shara, ito na ang simula ng kanyang sariling pagsikat ng araw. Isang araw na hindi na siya muling luluhod. Ngunit may isang katanungan na nanatili sa isipan ni Shara. Paano nalaman ni Drake ang eksaktong lokasyon ni Gavin kung kahit ang mga pulis ay hindi ito mahanap? Mayroon bang mas malalim na koneksyon si Drake sa mundo ni Arthur na hindi niya sinasabi? Ang amoy ng langis, alikabok, at maalat na hangin mula sa kalapit na dagat ay humahalo sa malamig na pawis na tumutulo sa batok ni Shara. Suot ang isang maluwag at maduming uniforme ng kargador. Naibaba niya ang sombrero upang itago ang kanyang mukha. Sa loob ng malawak na warehouse ni Arthur, siya ay naging isang anino, isang walang pangalang manggagawa na hindi pinapansin ng mga armadong lalaking nagbabantay sa mga selyadong kahon ng kargamento. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang martilyong pilit bumabasag sa kanyang tadyang. Ngunit pinilit niyang panatilihing kalmado ang kanyang mga hakbang. Binibilang niya ang bawat segundo. Biglang pinunit ng isang matinding liwanag ang kadiliman sa kabilang bahagi ng gusali. Walang malakas na ingay, kundi ang mainit na alon ng hangin at ang mabangis na pagsayaw ng kulay kahel na apoy na mabilis na lumamon sa mga nakasalansang kahon. Ang sumunod ay ang kaguluhan. Ang mga lalaking kanina ay nakatayo ng tuwid, ay nagkanya-kanyang takbo, sumisigaw ng mga utos upang isalba ang milyon-milyong pisong halaga ng kontrabando ni Arthur. Ito na ang senyales ni Drake. Ang 5 minuto ni Shara ay nagsimula na, habang ang lahat ay nakatuon sa naglalagablab na impyerno sa itaas. Mabilis na sumiksik si Shara sa isang madilim na pasilyo patungo sa ibaba. Ang hangin, habang pababa siya sa basement, ay unti-unting lumalamig. Umaamoy ng basang lupa, ihi, at matinding kalungkutan. Ang amoy na ito ay tila isang punyal na direktang tumarak sa puso ng isang ina. Sa dulo ng pasilyo, may isang lalaking naiwan upang magbantay sa isang bakal na pinto. Nakatalikod ito, humihit-hit ng sigarilyo habang nanonood sa usok na nanggagaling sa itaas. Hindi nag-isip si Shara. Hindi siya marunong sa martial arts, ngunit meron siyang isang bagay na mas mapanganib. Ang desperasyon ng isang ina. Dinampot niya ang isang makapal na tubo ng bakal na nakasandal sa pader. Ang paglipad ng tubo at ang pagtama nito sa likod ng tuhod ng lalaki ay nagdulot ng pagbagsak na tila isang sako ng basang buhangin. Bago pa man makasigaw ang bantay, buong lakas na inihampas ni Shara ang hawakan ng tubo sa batok nito. Nawalan ito ng malay. Hinihingal, nanginginig ang mga kamay. Kinuha ni Shara ang susi mula sa baywang ng lalaki. Ang tunog ng pagkaskas ng bakal sa kandado ay tila pagbubukas ng pintuan ng langit at impyerno. Nang bumukas ang pinto, ang kadiliman sa loob ng maliit na selda ay halos hindi makapasok ang liwanag mula sa pasilyo. Sa isang sulok, may isang maliit na bulto na nakabaluktot, nakabalot sa isang manipis at maruming kumot. Gavin? Ang boses ni Shara ay isang basag na bulong. Ang bulto ay napaigtad. Mas lalong sumiksik ang bata sa pader. Ang maliit na mga kamay ay itinakip sa kanyang ulo na tila naghihintay ng panibagong sakit. Don't hurt me. I'll be good. I promise I won't cry. Don't tell Daddy. Ang boses ng bata ay punong-puno ng takot. Gumagamit ng Taglish na laging pilit itinuturo ni Arthur upang magmukha silang perpekto. Halos madurog ang buong pagkatao ni Shara. Ang awa ay umapaw mula sa kanyang mga mata, naging mga mainit na luha na sunod-sunod na pumatak sa malamig na sahig. Lumapit siya, dahan-dahan, lumuluhod sa harap ng kanyang anak. Baby, Gavin, it's me. Mahinang wika niya, inilalahad ang kanyang mga kamay, ngunit hindi tumingala si Gavin. Ang trauma ay nagtayo ng isang makapal na pader sa isipan ng bata. Ang buhok ni Shara ay maikli na.
Ang kanyang amoy ay pawis at usok, hindi ang pamilyar na amoy ng asawa ng isang bilyonaryo. Naramdaman ni Shara na nauubusan na siya ng oras. Ang usok mula sa itaas ay nagsisimula nang gumapang sa kisame ng basement. Ngunit alam niyang hindi niya pwedeng basta na lang kaladkarin ang anak. Kailangan niya itong ibalik mula sa bangungot. Pumikit si Shara, huminga ng malalim, at mula sa kanyang nanginginig na mga labi ay lumabas ang isang lumang himig. Isang awiting Tagalog na lagi niyang kinakanta sa tabi ng kuna ni Gavin noong sanggol pa ito sa mga gabing hindi umuuwi si Arthur. Ili-ili, tuluganay. Wala rito ang iyong nanay. Ang bawat nota ay tila isang banayad na haplos ng hangin. Tumigil sa panginginig si Gavin. Ang mga maliliit na daliri nito ay dahan-dahang bumaba mula sa kanyang ulo. Tumingala ang bata. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa gitna ng dilim, naghahanap. Mami, andito na si Mami. Hindi na kita iiwan. Sagot ni Shara. Sumalpok si Gavin sa dibdib ni Shara. Ang yakap ng bata ay mahigpit, tila isang taong nalulunod na nakakita ng troso. Naramdaman ni Shara ang mga buto ng kanyang anak sa ilalim ng manipis na damit. Hindi ito pinakain ng maayos. Ang gigil laban kay Arthur ay lalong nagalab sa kanyang puso. Ngunit sa sandaling iyon, ang mahalaga ay ang init ng kanilang pagyakap. Ang pagbangon ng isang inang nakamit muli ang kanyang anak. We need to go, baby. We need to be brave, okay? Binuhat ni Shara ang bata. Kahit nananakit pa ang kanyang sariling mga sugat, ang bigat ni Gavin ay tila nagbigay sa kanya ng panibagong pakpak. Binalot niya si Gavin sa kanyang jacket at mabilis na tumakbo palabas ng basement. Sa itaas, ang apoy ay tila isang dambuhalang nagwawala. Nasunog na ang malaking bahagi ng bubong. Hiniwa nila ang makapal na usok. Ang bawat paghinga ay nakakasunog sa lalamunan. Nang matanaw ni Shara ang pinto palabas, sa likod ng warehouse, ang hangin ng kalayaan ay tila humahaplos na sa kanyang mukha. Nariyan na. Kaunti na lang. Ngunit nang buksan niya ang pinto at humakbang sa labas, ang nakakapasong liwanag ng pula at asul na mga ilaw ay biglang pumunit sa dilim ng gabi. Ang matinis na yak ng mga wangwang ng sasakyan ay tila panaghoy ng mga lobong na corner ang kanilang biktima. Nakaparada ang 5 sasakyan ng pulisya, nakaharang sa tanging daan palabas. Ngunit ang mga bumaba mula rito ay walang suot na pangalan sa kanilang mga uniforme. Sila ang mga pulis na binili ni Arthur, at sa gitna nila, lumabas ang isang figura ng lalaking may hawak na radyo. Ngumiti ito sa direksyon ni Shara. Ang bitag ay sadyang inihanda para sa kanya. Ang malamig na liwanag ng mga sasakyan ng pulis ay tila mga matatalim na daliri ng asul at pula na sumusundot sa mga mata ni Shara. Nararamdaman niya ang panginginig ng maliit na katawan ni Gavin sa loob ng kanyang jacket. Ang bawat tibok ng puso ng bata ay tila isang nagmamakaawang hiling na huwag na muling mawalay. Ang amoy ng sunog na goma mula sa warehouse ay humahalo sa amoy ng basa at maduming aspalto. Isang timpla ng amoy na nagsasabing walang ligtas na lugar sa mundong ito. Ibaba mo ang bata, Shara. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang tinig na yon ay nanggaling sa isang lalaking nakauniforme. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng batas, kundi bakas ng pera ni Arthur. Bago pa man makahakbang si Shara, bumukas ang pinto ng isa pang sasakyang itim sa likuran ng mga pulis. Inakala ni Shara na si Arthur ang lalabas, ngunit ang tumambad sa kanya ay isang babaeng tila anino na lamang ng dati niyang ganda. Si Vanji. Wala na ang mapanghamong tingin nito. Ang kanyang mukha ay binalot ng benda, at ang isang mata ay namumula at maga. Ang kanyang suot na damit ay luma at tila hindi na nalabhan ng ilang araw. Sa likod niya, isang tauhan ni Arthur ang nakahawak ng mahigpit sa kanyang braso. Tila ba isa siyang bihag at hindi isang reyna. Look at her, Shara. Wika ng opisyal habang itinuturo si Vanji. Siya ang tetestigo laban sa iyo.
Siya ang magsasabi sa publiko na ikaw ang baliw na nag-utos na sunugin ang warehouse na ito at itago ang sarili mong anak. Naramdaman ni Shara ang isang matinding dusa para sa babaeng dati niyang kinamuhian. Ang tinatawag na awa ay isang mapait na lasa sa kanyang dila. Napagtanto niya na si Vanjie ay hindi pala kakampi ni Arthur. Siya ay isa ring kasangkapan na tinapon matapos gamitin at masugatan. Siya ang gagawing scapegoat o alay ni Arthur upang malinis ang kanyang sariling pangalan. Vanjie. Mahinang tawag ni Shara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng malamig na simoy ng hangin. Is this the price of your loyalty? Ganyan ka rin ba itatapon ni Arthur matapos mong ibigay ang lahat? Tumitingala si Vanjie. Ang kanyang natitirang mata ay napuno ng luha na hindi makaagos dahil sa tindi ng sakit. Sa sandaling iyon, ang dalawang babaeng pinag-away ng isang lalaki ay nagkatitigan. Sa pagitan nila ay isang tahimik na pagkilala sa parehong impyerno na kanilang kinalalagyan. Biglang, ang katahimikan ay binasag ng isang malakas na pag-ugong ng makina mula sa madilim na bahagi ng kagubatan sa gilid ng warehouse. Hindi ito tunog ng sirena, kundi tunog ng isang sasakyang humaharurot ng walang takot. Isang matinding liwanag mula sa high beam na ilaw ang bumulag sa mga pulis. "Takbo, Shara, now!" Ang boses ni Drake ay pumailan lang mula sa kailaliman ng kadiliman. Kasabay nito, isang maliit na device na inihagis ni Drake ang nagpakawala ng makapal at maputing usok na mabilis na lumamon sa buong paligid. Ang hangin ay naging mapait at mahirap hingahan, tila binalot ang lahat sa isang maputing kumot na walang hangganan. Nararamdaman ni Shara ang kaguluhan, ang mga sigaw ng mga pulis, ang pag-alingaw-ngaw ng mga utos na walang patutunguhan, at ang kalabog ng mga pintuan ng sasakyan. Sa gitna ng usok, may isang kamay na humawak sa siko ni Shara. Akala niya ay si Drake. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang mugtong mata ni Vanjie. Dito, sa likod ng truck, may maliit na daanan. Bulong ni Vanjie, ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka. "Take Gavin! Get out of here! He will kill us both if you stay." "Sumama ka sa amin, Vanjie!" Pilit na hila ni Shara sa babae. "No." Umiling si Vanjie, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumitaw. "I am already dead, Shara. Pero ang anak mo, he still has a chance. Tell the truth." "The notebook? It's in the secret compartment of his office desk. Blue notebook. That's his lifeblood." Bago pa man makasagot si Shara, muling narinig ang marahas na pag-ugong ng sasakyan ni Drake na huminto sa harap nila. Binuksan ni Drake ang pinto. Ang kanyang muka ay seryoso at puno ng uling mula sa apoy. "Sakay!" Utos ni Drake. Binuhat ni Shara si Gavin sa loob ng sasakyan. Lumingon siya kay Vanjie na unti-unti nang nilalamon ng makapal na usok at ng anino ng mga pulis na paparating. Ang huling nakita ni Shara ay ang pagbagsak ni Vanjie sa kanyang mga tuhod. Tila isang sakripisyong tinanggap na ang kanyang kapalaran. Nang humarurot ang sasakyan palayo, ang bawat pagtalbog sa bakubakong daan ay tila pagpunit sa huling hibla ng pagkatao ni Shara na nakatali kay Arthur. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, marumi, may dugo at nanginginig. Pero sa kanyang tabi, mahimbing na nakasandal si Gavin, ligtas sa ilalim ng proteksyon ng isang inang natutong maging tigre. "Drake!" Wika ni Shara habang nakatingin sa nagliliyab na warehouse na unti-unti nang lumiliit sa rearview mirror. "Vanjie gave me something. A way to kill him for good." "The blue notebook?" Tanong ni Drake. Hindi inaalis ang tingin sa kalsada. "Paano mo nalaman?" Nanlaki ang mga mata ni Shara. Isang mapait na ngiti ang sumilay kay Drake. "Dahil ang kapatid ko ang huling humawak niyan bago siya namatay. At ang notebook na yan ay hindi lang tungkol sa pera, Shara. It's about the people Arthur has killed to get where he is."
Naramdaman ni Shara ang lamig ng aircon sa loob ng sasakyan, ngunit ang kanyang puso ay naglalagablab. Ang karma ay hindi na isang pangarap. Ito ay isang plano na dahan-dahang nabubuo sa dilim. Then we go back, ani Shara. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng awtoridad. Hindi tayo tatakas habang buhay. We go back to his house, we take the notebook, and we watch him crawl. Ngunit sa sandaling iyon, ang sasakyan ay biglang pumreno ng malakas. Sa gitna ng kalsada, isang barikada ng mga itim na SUV ang nakaharang. At sa gitna ng barikada, nakatayo si Arthur, may hawak na rifle at isang ngangiting nagsasabing ang gabi ay kakasimula pa lamang. Ang tunog ng mga makinang nananatiling umaandar sa gitna ng masukal na daan ay tila ungol ng mga gutom na hayop na naghihintay ng hudyat para sumakmal. Ang liwanag mula sa mga headlight ng mga SUV ni Arthur ay tila mga mapuputing daliri na pilit hinahawi ang kadiliman. Inilalantad ang bawat dumi, uling, at sugat sa mukha ni Shara. Amoy ng diesel tuyong damo at ang pamilyar na amoy ng mamahaling tabako ni Arthur ang namamayani sa hangin. Isang marahas na kaibahan sa amoy ng usok at lansa na nakakapit sa balat ni Shara. Did you really think it would be that easy, Shara? Ang boses ni Arthur ay pumailan lang, kalmado ngunit may talim ng isang mapanirang bagyo. Humakbang siya palapit. Ang kanyang sapatos na gawa sa balat ng buhaya ay lumilikha ng isang mabigat na tunog sa tuyong aspalto. You stole my son. You burned my warehouse. You've become quite the criminal. Naramdaman ni Shara ang panginginig ng mga kamay ni Drake sa manibela. Ang tensyon sa loob ng sasakyan ay tila isang kwerdas na malapit ng maputol. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Shara. Dahan-dahan niyang binitiwan ang pagkakayakap kay Gavin at ibinili ng bata sa likuran. Stay here, baby. Don't look, bulong niya sa anak. Binuksan ni Shara ang pinto ng sasakyan. Ang pagtama ng malamig na hangin sa kanyang mukha ay tila isang sampal na nagpasingit ng kanyang ulirat. Lumabas siya. Tumayo ng tuwid sa gitna ng kalsada, hinarap ang lalaking 7 taon niyang kinatakutan. Sa ilalim ng mga puting ilaw, ang kanyang maikling buhok at matatalim na mata ay nagbigay sa kanya ng anyo ng isang babaeng nagmula sa hukay upang maningil. Criminal, look in the mirror, Arthur. Ang boses ni Shara ay hindi nanginginig. Ito ay malamig, tuyo, at puno ng dangal. Ang tanging ninakaw ko ay ang kalayaang matagal mo nang ipinagkait sa amin. At ang warehouse mo, iyon ay isang altar ng iyong mga kasalanan na kailangan ng tupukin. Humalakhak si Arthur, isang tunog na walang bakas ng saya, kundi puno ng pangungutya. And who's going to believe you? Isang baliw na asawa, isang babaeng walang pangalan. The police are mine. The law is mine. Itinaas ni Arthur ang kanyang rifle. Ang pagkasa ng baril ay lumikha ng isang mekanikal na tunog na tila huling tibok ng orasan. Give me Gavin, Shara. At baka, sa huling pagkakataon, hayaan kitang mabuhay sa loob ng isang mental hospital. Ngunit sa halip na matakot, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Shara. Kinuha niya ang tracker na ibinigay ni Drake mula sa kanyang bulsa. Hindi lang ito tracker, kundi isang link. You're right, Arthur. No one would believe a crazy wife, wika ni Shara. Pero paano ang libu-libong taong nanonood sa atin ngayon? Nanigas ang nangiti ni Arthur. Mula sa likuran ni Shara, sa loob ng sasakyan, itinaas ni Drake ang isang tablet. Ang screen ay nagpapakita ng isang live stream, isang broadcast na kumakalat na sa social media. Inilalantad ang bansa sa mukha ng isang bilyonaryong may hawak na rifle at nagbabanta sa kanyang sariling pamilya. Drake didn't just help me escape Arthur. He's a tech genius. Patuloy ni Shara, humahakbang siya palapit sa dulo ng baril ni Arthur. Hindi alintana ang panganib. Lahat ng sinabi mo, lahat ng ginawa mo kay Vanjie at ang lokasyon ng Blue Notebook, alam na ng lahat. You're not just losing your son tonight. You're losing your empire.
Ang galit sa mukha ni Arthur ay napalitan ng isang hilaw na takot. Ang tinatawag na takot ng isang taong nakita ang sariling katapusan sa isang maliit na screen. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag sa paghawak ng kapangyarihan, ay nagsimulang manginig. "Ipapapatay kita!" sigaw ni Arthur. Ang kanyang boses ay naging isang matinis na hagulgol ng isang talunang hari. "Then do it!" Mariing hamon ni Shara, itinutulak pa ang sarili niyang dibdib palapit sa dulo ng rifle. "Barilin mo ako sa harap ng lahat. Ipakita mo kung ano ka talaga." Sa sandaling iyon, ang kalsada ay tila nalunod sa katahimikan. Mabigat, halos hindi mahagilap ang hangin. Ang tanging pumupunit sa himig ng gabi ay ang magaspang na paghinga ni Arthur at ang pigil na pag-iyak ni Gavin mula sa loob ng sasakyan. At bigla, isang putok ang sumabog sa dilim. Napapikit si Shara, handa sa sakit. Ngunit nang dumilat siya, hindi siya ang nakahandusay. Hindi ito tunog ng baril mula kay Arthur. Isang mabilis na paggalaw mula sa dilim sa gilid ng kalsada ang nagpabagsak sa rifle ni Arthur. Isang tauhan ni Drake na kanina pa nakatago sa anino ang gumalaw. Ang rifle ay tumalsik sa damuhan at si Arthur ay natumba sa kanyang mga tuhod, tila isang rebultong gawa sa buhangin na gumuho dahil sa hampas ng alon. "It's over, Arthur," wika ni Drake habang lumalabas ng sasakyan. Ang kanyang mga mata ay walang awa. "The police you paid? Sila mismo ang darating dito ngayon para arestuhin ka, hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan nila para iligtas ang sarili nilang mga balat." Nakaluhod si Arthur sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mamahaling suit ay nadumihan ng putik at alikabok. Tumingin siya kay Shara, naghahanap ng kahit kaunting awa, ngunit ang tanging nakita niya ay ang refleksyon ng kanyang sariling kalupitan. "Para kay Gavin," bulong ni Shara bago siya tumalikod, "at para sa lahat ng babaeng sinira mo." Ngunit habang papasok sila sa sasakyan, isang huling sulyap ang ibinigay ni Shara kay Arthur. Napansin niya ang isang itim na sasakyan na kanina pa nakabuntot, isang sasakyang hindi kay Drake at hindi rin kay Arthur. Isang figurang nakaupo sa loob nito, ang dahan-dahang nag-alis ng salamin. Si Vanji. Buhay siya, at sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang bote ng asido. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Arthur na may isang uri ng kabaliwan na tila hindi na kayang gamutin ng kahit anong hustisya. "Drake, drive!" sigaw ni Shara. Habang humaharurot ang sasakyan palayo, narinig nila ang isang matinding sigaw ng pasakit mula sa likuran. Isang sigaw na hindi galing sa baril, kundi mula sa isang paniningil na mas masakit pa sa kamatayan. Ang loob ng sasakyan ay binalot ng isang katahimikang kasing lalim ng gabi. Ngunit sa labas, ang mundo ni Arthur ay tila isang malaking gusali na gumuho sa isang iglap. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paghinga ni Gavin na nakasandal sa balikat ni Shara. Isang inosenteng tunog sa gitna ng malupit na digmaan. Ang amoy ng usok na nakakapit sa kanilang mga damit ay dahan-dahang humahalo sa amoy ng malamig na hangin mula sa aircon, isang paalala ng impyernong kanilang nilisan. Sa dashboard, ang maliit na screen ng tablet ni Drake ay patuloy na naglalabas ng mga balita. Ang mukha ni Arthur, ang bilyonaryong dati ay tinitingala bilang haligi ng lipunan, ay ngayon ay laman ng bawat breaking news. Ang video ng kanyang pagtatangka sa buhay ni Shara ay naging viral, isang lason na mabilis na pumatay sa kanyang reputasyon. "Hindi lang ang pulisya ang humahabol sa kanya ngayon, Shara," wika ni Drake, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa madilim na kalsada. Ang board of directors ng kumpanya niya, ang mga investor, at maging ang mga politikong binayaran niya, lahat sila ay tatalikod sa kanya para iligtas ang kanilang mga sarili. He is now a liability. Naramdaman ni Shara ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi ito saya,
kundi isang malamig na uri ng katarungan. Ang tinatawag na karma ay hindi dumarating na may kasamang palakpakan. Ito ay dumarating na may kasamang nakabibinging katahimikan ng pag-iisa. Drake, yung huling nakita ko, simula ni Shara, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Si Vanji, ang huling sigaw ni Arthur. It didn't sound like he was just being arrested. Tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang maliit at payak na bahay sa labas ng syudad. Humarap sa kanya si Drake. Ang kanyang mukha ay binalot ng anino. Vanji had nothing left to lose, Shara. Nang itapon siya ni Arthur matapos siyang masugatan, kinuha rin ni Arthur ang huling piraso ng kanyang katinuan. Ang asidong yon. It was her way of making sure Arthur would never look at another woman or himself the same way again. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa balat ni Shara. Ang trahedya ng kanilang buhay ay tila isang kadena na nagdurugtong sa kanilang lahat. Ngunit nang maramdaman niya ang maliit na kamay ni Gavin na humawak sa kanyang palad, muling nagkaroon ng kulay ang kanyang mundo. Pumasok sila sa loob ng bahay. Ito ay payak, malayo sa karangyaan ng mansyon, ngunit ang amoy ng bagong luyang sahig at sariwang kumot ay tila isang yakap ng kaligtasan. Dahan-dahang inihiga ni Shara ang anak sa kama. Pinanood niya ang mapayapang mukha ng bata. Ang mga sugat at pasa nito ay dahan-dahang ginagamot ng panahon at pagmamahal. Lumabas si Shara sa maliit na beranda. Kinuha niya ang kanyang bag na naglalaman ng ilang mga hiyas na ibinigay ni Arthur sa kanya noong mga panahong sinusuyo pa siya nito. Ang mga brilyante ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila mga luha ng nakaraan. Kumuha siya ng isang lighter. Sa isang sulok, may mga luma siyang damit. Mga gown na gawa sa mamahaling seda na isinusuot niya sa mga party kung saan kailangan niyang magpanggap na masaya. Isa-isa niyang inilagay ang mga ito sa isang bakal na balde. Nang mabitawan niya ang apipi. Ang paglamon ng apoy sa seda ay hindi lumikha ng ingay, kundi isang mainit na liwanag na nagbigay ng kulay sa madilim na paligid. Isinuot niya ang huling singsing na brilyante, ang simbolo ng kanyang pagiging misis ni Arthur, at dahan-dahan itong inihulog sa gitna ng naglalagablab na tela. "This is not just fire, Drake," bulong ni Shara habang pinapanood ang pagkatunaw ng kanyang lumang buhay. "This is a cleansing." Ang Shara na alipin ng takot ay abo na. "And the Shara who survived?" tanong ni Drake. Nakasandal sa pinto. Pinapanood ang babaeng unti-unti nang nagiging buo muli. "She is a mother who will never let anyone hurt her child again," sagot niya. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Isang itim na sobre ang nakita ni Shara sa ibabaw ng mesa sa loob ng bahay. Walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan niya ito, isang litrato ang nalaglag. Ito ay litrato ni Arthur sa loob ng ospital. Ang kanyang mukha ay binalot ng makapal na benda. Ang mga mata ay puno ng kabaliwan at sakit. Ngunit sa likod ng litrato, may nakasulat na mga salita sa pulang tinta. "Hindi pa tayo tapos, Shara. Kahit mula sa impyerno, hahanapin kita." Naramdaman ni Shara ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tumingin siya kay Drake, ngunit ang lalaki ay abala sa pakikipag-usap sa telepono sa labas. Nang lumingon siya muli sa litrato, napansin niya ang isang maliit na marka sa gilid, isang logo ng isang pasilidad na hindi basta-bastang ospital. Ito ay isang detention center para sa mga kriminal na may malalang kondisyon. Ang takot ay muling nagbabadya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang takot na nagpaparalisa. Ito ang takot na nagbibigay ng babala. "Drake?" tawag ni Shara. Ang kanyang boses ay matatag. "We need to move." Ngayon din. Ngunit nang humarap si Drake, ang kanyang mukha ay maputla. "Shara, ang blue notebook. Nawawala sa vault ko. May nakapasok dito habang wala tayo." Ang katahimikan sa loob ng bahay ay biglang naging kasing panganib ng isang bitag na handa ng sumara.
Ang kaaway ay hindi na si Arthur na nakahiga sa ospital. Ito ay isang bagong anino na kanina pa sila sinusundan sa dilim. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging isang piraso ng tuyong papel na madaling magliyab sa isang munting kislap. Ang bawat sulok na dati ay nagbibigay ng kanlungan ay tila naging isang matalas na mata na nakamasid. Ramdam ni Shara ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang batok habang nakatingin sa nakabukas na vault ni Drake. Isang sugat sa gitna ng kanilang seguridad na nagpapatunay na walang pader ang sapat na taas para sa isang kaaway na walang mukha. Hindi ito basta-bastang pagnanakaw, Shara. Ang boses ni Drake ay naging isang malalim na dagundong, tila isang bagyong pilit ikinukulong sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga kasukasuan. Someone knew exactly where I kept the blue notebook. Someone who knows my every move. Is it Arthur's men? O baka si Vanji? Tanong ni Shara. Ang kanyang mga kamay ay protektadong nakayakap sa kanyang sarili. Ang amoy ng antiseptic na ginamit niya kanina para sa kanyang mga sugat ay tila naging amoy ng kamatayan. Neither, sagot ni Drake. Tumingin siya sa sahig kung saan may isang maliit na marka ng putik. Isang markang hindi nanggaling sa kanilang mga sapatos. It was the stranger from the mansion. Ang aninong nakita mo sa pasilyo nung gabing iyon. Bago pa man makasagot si Shara, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang video call ang pumasok. Nang sagutin niya ito, ang screen ay nagpakita ng isang madilim na silid. Doon, nakatali sa isang silya si Arthur. Ang kanyang muka ay binalot pa rin ng benda. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Sa likod niya nakatayo ang isang lalaking nakamaskara. Hawak ang asul na notebook. The hunter has become the hunted, Drake. Wika ng boses sa video. Isang boses na binago ng isang modulator. Tila isang mechanical na huni ng insekto. Gusto niyo ang hustisya? Then come to the old mill. Dito natin tatapusin ang kwento ng mga Garcia. Hindi nag-atubili si Drake. Kinuha niya ang kanyang jacket at isang itim na bag. Ang bawat galaw niya ay puno ng isang uri ng bagsik na hindi pa nakikita ni Shara. Ito ang tunay na anyo ng tutong o taga-usig. Isang lalaking 7 taon nang naghihintay para sa gabing ito. Stay here with Gavin. I will finish this. Utos ni Drake. No! Mariing sagot ni Shara. Ang kanyang pagbangon ay hindi magiging ganap kung hahayaan niyang iba ang magtapos ng kanyang laban. I am the one he broke, Drake. I am the one he humiliated. Kung may maniningil dito, ako dapat yun. Nang makarating sila sa lumang kiskisan ng palay sa labas ng bayan, ang amoy ng nabubulok na bigas at kalawang ay sumalubong sa kanila. Ang tanging liwanag ay ang nagmumula sa isang bumbilya na pabalik-balik ang pag-ugoy, lumilikha ng mga aninong tila mga multong nagsasayaw sa dingding. Nakita nila si Arthur. Ang bilyonaryong dati ay naglalakad sa mga red carpet ay ngayon ay nakalubog sa sariling dumi at dugo. Wala na ang kanyang kayabangan. Nang makita niya si Shara, ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding hiya. Ang makita ng kanyang asawa sa ganoong kalagayan ay isang parusang mas matindi pa sa kamatayan para sa isang lalaking katulad niya. Lumapit si Drake. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at mapanganib. Inilabas niya ang isang kutsilyo. Ang talim nito ay kumislap sa ilalim ng bumbilya. This is for my sister, bulong ni Drake. Ang kanyang boses ay tila isang hatol mula sa langit. Wait! Harang ni Shara. Lumapit siya sa gitna ng dalawang lalaki. Tinitigan niya si Arthur, ang lalaking minsan niyang minahal at madalas niyang kinatakutan. Ang benda sa mukha nito ay may bakas ng nanunuyong dugo at ang kanyang hininga ay mabaho at puno ng pasakit. Huwag mong dungisan ang mga kamay mo para sa basurang ito. Drake, ani Shara. Ang kanyang taglish ay malamig at puno ng awtoridad. If you kill him now,
He becomes a martyr in his own twisted mind. He escapes the consequences. Kinuha ni Shara ang asul na notebook mula sa mesa sa tabi ni Arthur. Binuksan niya ito sa harap ng asawa. Dito nakasulat ang lahat, di ba? Ang lahat ng buhay na sinira mo. Ang lahat ng perang ninakaw mo mula sa mga mahihirap. Papatawad. Shara, papatawarin mo ako. Ang boses ni Arthur ay isang paos na ungol. Ang kanyang mga labi ay hirap na bumuka dahil sa pinsala ng asido. Ang kapatawaran ay para sa mga taong may kaluluwa, Arthur. Sagot ni Shara. Kinuha niya ang tracker at ini-on ang live stream muli. Look at the camera, Arthur. Sabihin mo sa kanila kung nasaan ang mga katawan ng mga taong pinatay mo. Sabihin mo sa kanila kung paano mo niloko ang gobyerno. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Arthur ay tila pagpunit sa kanyang sariling laman. Sa harap ng libu-libong nanonood, ang kanyang imperyo ay hindi lang gumuho. Ito ay naging isang malaking mantsa sa kasaysayan. Ngunit sa gitna ng pag-amin ni Arthur, isang marahas na tunog ng pagbagsak ng bubong ang narinig nila. Ang lalaking nakamaskara ay biglang lumitaw sa itaas ng isang beam. Hindi ito tauhan ni Drake. Hindi rin ito tauhan ni Arthur. Too much talk. Wika ng lalaki. At sa isang mabilis na galaw, isang serye ng maliliit na pagsabog ng usok ang bumalot sa paligid. Nang mawala ang usok, wala na si Arthur. Wala na rin ang lalaking nakamaskara. Ang tanging naiwan sa gitna ng silid ay ang asul na notebook na ngayon ay nagliliyab sa apoy. Naramdaman ni Shara ang bigat ng isang bagong panganib. Ang katarungan ay nakuha na nila. Ngunit ang tunay na kalaban, ang aninong nagmamanipula sa lahat, ay nagsisimula pa lamang maglaro. Drake? Sino siya? Tanong ni Shara habang pinapanood ang abo ng notebook na tinatangay ng hangin. Tumingin si Drake sa madilim na kakahuyan sa labas. He is the collector, Shara. Ang taong binabayaran ni Arthur para linisin ang kanyang mga kalat. At ngayon, tayo na ang susunod na lilinisin niya. Niyakap ni Shara ang kanyang sarili. Ang tagumpay ay tila naging isang mapait na panalo. Ngunit nang makita niya ang kanyang refleksyon sa isang basag na salamin, hindi na siya natatakot. Ang babaeng nakikita niya ay handa ng lumaban sa kahit anong anino. Ang katahimikan sa loob ng lumang kiskisan ay tila isang mabigat na kumot na binasa ng malamig na ulan. Mabigat, malamig, at amoy ng nabubulok na kahoy. Ang bawat hininga ni Shara ay lumilikha ng maliit na usok sa hangin. Isang patunay na sa kabila ng lahat ng dagok, ang kanyang buhay ay patuloy na nagniningas. Tiningnan niya ang dulo ng kanyang mga daliri na may bahid pa ng abo mula sa nasunog na asul na notebook. Ang bawat butil ng abo ay tila alaala ng isang lalaking akala niya ay Diyos, ngunit isa lamang palang marupok na rebultong gawa sa putik. He's gone, Drake. Ang collector, kinuha niya ang huling alas natin. Mahinang wika ni Shara, ang kanyang boses ay tila isang marupok na hibla ng seda. Hindi sumagot si Drake. Nakatitig siya sa madilim na sulok kung saan huling nakita si Arthur. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na balon ng puot na hindi maubos-ubos. The collector doesn't save people, Shara. He delivers them. At ang destinasyon ni Arthur, it's not something money can buy. Lumipas ang 3 araw na tila isang mahabang panaginip. Ang bansa ay naging isang malaking bulong-bulungan. Ang bawat kanto, bawat palengke, at bawat opisina ay pinag-uusapan ang pagbagsak ng mga Garcia. Ang mga ari-arian ni Arthur ay isa-isang kinumpiska ng gobyerno. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay naging isang malamig na monumento ng kasakiman, binalot ng mga dilaw na police line. Sa isang maliit at puting silid, sa loob ng isang pampublikong pasilidad para sa mga preso, nakatayo si Shara sa harap ng isang salaming makapal. Sa kabilang panig, nakahiga ang isang figurang halos hindi na makilala. Si Arthur.
Ang kanyang mukha ay hindi na binalot ng benda, ngunit ang mga bakas ng asido ay nag-iwan ng mga mapupulang serye ng pilat na tila mga mapanirang ugat sa kanyang balat. Ngunit ang mas matindi ay ang kanyang katawan. Dahil sa isang aksidente sa pagtakas, isang pagbagsak na nagdurog sa kanyang gulugod, si Arthur ay nakaratay na lamang. Walang galaw mula leeg pababa. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng apoy ng pananakot, ay ngayon ay 2 bintana na lamang ng isang abandonadong gusali. Arthur? Tawag ni Shara. Ang kanyang tinig ay wala ng galit. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na awa. Hindi para sa lalaking nasa harap niya, kundi para sa sarili niya na minsan ay nabulag ng pag-ibig sa ganitong klaseng nilalang. Dahan-dahang gumalaw ang mga mata ni Arthur. Nang makita niya si Shara, isang pamilyar na pait ang gumuhit sa kanyang mga labi, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang lalamunan, kundi isang mahinang huni ng hangin. "I brought you something," wika ni Shara. Inilabas niya ang isang maliit na tangkay ng bulaklak ng sampagita. Ang bango nito ay agad na namayani sa loob ng silid. Isang amoy na nagpapaalala sa kanilang simpleng simula bago sila nilamon ng ambisyon. Ito ang amoy ng probinsya, di ba? Ang amoy na sabi mo ay mabaho at pangmahirap. Inilagay ni Shara ang bulaklak sa isang maliit na florera sa tabi ng kama ni Arthur. Ang bawat galaw niya ay puno ng dangal. Gavin is safe. He's learning to smile again. At ang blue notebook, kahit nasunog mo yun, Arthur, ang mga biktima mo ay nagsimula ng magsalita. The truth doesn't need a notebook to be heard. It only needs a voice that refuses to be silenced. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Arthur. Hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng matinding hiya. Ang makitang ang babaeng itinuring niyang basura ay siyang huling taong tumitingin sa kanya nang may pagkatao ay isang parusang mas masakit pa sa pagkapit. "Ganito na lang ba ang halaga mo ngayon, Arthur?" Tanong ni Shara, inuulit ang mga salitang madalas nitong sabihin sa kanya. "A king in a kingdom of 4 white walls. Walang utusan, walang pera, walang kapangyarihan. Just you and your conscience, kung meron ka pa niyan." Tumalikod na si Shara. Sa bawat hakbang niya palabas ng silid, nararamdaman niya ang pagpunit ng huling kadenang nagtatali sa kanya sa nakaraan. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sementadong sahig ay tila isang martilyong nagtatapos sa isang mahabang kontrata ng pagdurusa. Sa labas ng pasilidad, naghihintay si Drake. Nakasandal siya sa kanyang sasakyan. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa langit. Ang amoy ng usok ng syudad ay humahalo sa amoy ng paparating na ulan. "Is it done?" tanong ni Drake. "It's done," sagot ni Shara. "The law will keep him in that bed, and his memories will keep him in hell. He is a prisoner of his own skin now. And you?" Tumingala si Shara sa langit. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang maikling buhok, tila isang banayad na pagbati mula sa kalayaan. "I am going home to Gavin. Magtatayo ako ng isang maliit na karinderya. I want my son to grow up smelling garlic and onions again, hindi amoy ng lason na takot." Ngunit bago sila umalis, isang itim na kotse ang dumaan sa harap nila. Sa loob nito, nakita ni Shara si Vanji. Nakasuot ang babae ng itim na belo. Itinatago ang kanyang mga sugat. Ngumiti si Vanji sa kanya. Isang ngiting malungkot, ngunit may pagtanggap. Walang salitang namutawi, ngunit sa isang sulyap, alam nilang pareho silang nakaligtas sa isang malaking sunog. Nang humarurot ang sasakyan ni Drake palayo, naramdaman ni Shara ang isang bagong uri ng pagtibok ng puso. Hindi na ito tinitibok ng takot. Ito ay tinitibok ng pag-asa. Ang pagbangon ay tapos na. Ngayon ay oras na para sa paghilom. "Drake!" tawag ni Shara habang nakatingin sa malayo. "Salamat sa pagliligtas sa amin." "I didn't save you, Shara," sagot ni Drake, may bahid ng tunay na ngiti sa kanyang mga labi. "You saved yourself."
I just gave you the matchstick to light your own fire. Ang bawat umaga sa pampang ng dagat ay tila isang malinis na pahina ng kwaderno, puti, sariwa, at naghihintay na sulatan ng mga bagong alaala. Ang hanging nanggagaling sa dagat ay may dalang amoy ng alat at basang buhangin. Isang amoy na malayo sa masangsang na usok ng lungsod at sa amoy ng takot na dati ay bumabalot sa bawat hininga ni Shara. Dito sa maliit na bayan ng Batan, ang oras ay hindi na isang kaaway na kailangang takbuhan. Ito ay naging isang kaibigan na dahan-dahang humahaplos sa kanyang mga sugat. Maaga pa ay gising na si Shara. Suot ang kanyang simpleng apron na gawa sa koton. Naramdaman niya ang pamilyar na gaspang ng harina sa kanyang mga daliri. Ang tunog ng kanyang pagmamasa ng tinapay ay tila isang ritual ng pananampalataya. Mabagal, ritmo, at puno ng tiyaga. Ang amoy ng bagong lutong pandesal ay nagsimulang mamayani sa maliit niyang karinderya. Isang amoy na nagbibigay ng init sa malamig na simoy ng madaling araw. "Mommy, can I help with the flour?" Lumingon si Shara at nakita ang kanyang anak na si Gavin. Wala na ang mga itim na anino sa ilalim ng mga mata ng bata. Ang kanyang balat ay kulay kape na dahil sa paglalaro sa ilalim ng araw at ang kanyang tawa ay kasing linaw na ng kristal na tubig sa dagat. "Oh naman baby, pero wash your hands first, okay? Baka maging dirty bread ang gawa natin." Nakangiting sagot ni Shara. Ang kanyang Taglish ay malambot na ngayon. Wala na ang talim ng pag-iingat na dati ay kailangang gawin sa harap ni Arthur. "I washed them na po, look!" Itinaas ni Gavin ang kanyang maliliit na palad. Habang pinapanood ni Shara ang anak na masayang naglalaro sa harina, naramdaman niya ang isang matinding katiwasayan. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na nakabibingi. Ito ay naging isang musika ng kapayapaan. Napagtanto niya na ang tunay na karangyaan ay hindi matatagpuan sa mga gintong kubyertos o sa mga bilyonaryong kumpanya, kundi sa isang tasang kape at sa tawa ng isang batang hindi na kailangang magtago sa ilalim ng kama. Biglang tumunog ang maliit na kampana sa pinto ng karinderya, ang tanging mekanikal na tunog na nagpapahiwatig ng pagdating ng isang panauhin. Pumasok si Drake. Suot ang isang simpleng t-shirt at maong, bitbit niya ang ilang supot ng mga sariwang gulay at isda. Maaga ang huli ng mga mangingisda ngayon. "I thought you might need this for your lunch menu," wika ni Drake. Ang kanyang boses ay nananatiling baritono, ngunit wala na ang lamig ng isang taga-usig. Ang kanyang mga mata ay tila mas maliwanag na ngayon, sumasalamin sa asul ng dagat. "Salamat, Drake. You didn't have to do this. Masyado mo na kaming tinutulungan," sagot ni Shara habang kinukuha ang mga supot. Ang pagdampi ng kanilang mga daliri ay nagdulot ng isang munting kuryente ng katuwaan, isang pakiramdam na matagal nang kinalimutan ni Shara. "It's nothing. I just want to make sure you have everything you need," sabi ni Drake, sabay gulo sa buhok ni Gavin. "Kumusta ang maliit na baker natin?" "I'm good, Tito Drake! Look at my flower face!" Sigaw ni Gavin habang nagtatakbo palabas sa buhanginan. Naiwan ang dalawa sa loob ng maliit na kusina. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang pumasok sa bintana, lumilikha ng mga guhit ng liwanag sa sahig na kahoy. "Shara," tawag ni Drake. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. "I received news from the city this morning about Arthur." Napatigil si Shara sa kanyang ginagawa. Ang pangalang yon ay tila isang munting bato na inihagis sa kalmadong lawa ng kanyang isipan. Ano ang balita? "He's getting worse," sabi ng mga doktor sa pasilidad. "Hindi na siya kumakain. Palagi siyang tumitingin sa pintuan. Tinatawag ang pangalan mo sa gitna ng gabi. Ang sabi nila, he's losing his mind. He talks to shadows as if they were you." Huminga ng malalim si Shara. Ang awa na naramdaman niya noon ay wala na. Ang tanging natitira ay isang matinding pag-unawa sa hustisya ng buhay. "The silence is his punishment, Drake.
Ang pader ng selda niya ang huling saksi sa lahat ng ginawa niya. I don't feel hate anymore. I just feel free. I know, sagot ni Drake. But there's one more thing. Nakita si Vanjie sa lungsod. She's helping the police build a foundation for other victims of domestic abuse. She's using the money she got from the settlement to start a shelter. She asked me to give this to you. Iniabot ni Drake ang isang maliit na sobre. Nang buksan ito ni Shara, isang tuyong talulot ng sampagita ang nalaglag, kasama ang isang maikling sulat. Salamat sa pagpapakita sa akin na pwedeng lumaban ng isang babae. Patuloy tayong bumangon. Naramdaman ni Shara ang isang mainit na luha na dahan-dahang gumapang sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng paghilom. Ang bawat babaeng sinira ni Arthur ay unti-unti nang nabubuo muli sa sarili nilang paraan. Ngunit habang tinitingnan ni Shara ang dagat, nakita niya ang isang estrangherong nakatayo sa dulo ng pampang, nakasuot ng itim na Amerikana kahit sa gitna ng tindi ng sikat ng araw. Ang lalaki ay nakatingin sa kanilang direksyon, hindi gumagalaw. Tila isang anino na hindi kayang burahin ng liwanag. Naramdaman ni Shara ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang katahimikan ng bayan ay biglang naging kasing panganib ng isang bitag. "Drake!" Tawag ni Shara. Ang kanyang boses ay muling binalot ng kaba. Sino ang lalaking iyon? Tumingin si Drake sa direksyon ng pampang, ngunit bago pa man niya makita ang lalaki, biglang nawala ang figura sa likod ng mga malalaking bato. Ang tanging naiwan ay ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang, tila isang babala na ang nakaraan ay may mahabang kamay na kayang abutin kahit ang pinakamalayong paraiso. Ang langit sa Batan ay tila isang telo ng sutla na unti-unting kinukulayan ng rosas at ginto. Isang marahang pagbati ng umaga na tila gustong burahiwain ang anumang bakas ng dilim sa mundo. Ngunit para kay Shara, ang bawat sinag ng araw ay may kasamang mahabang anino. Ang figurang itim na nakita niya sa dalampasigan kahapon ay nananatiling nakaukit sa kanyang balintataw, isang tinik sa gitna ng kanyang paraiso. Hindi na niya hinintay na magising si Gavin. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Ang kanyang mga paa ay bumaon sa malamig at basang buhangin. Ang amoy ng dagat ay matapang. Humahalo sa amoy ng hamog na nakasabit sa mga dahon ng niyog. Humakbang siya patungo sa dulo ng pampang, kung saan ang mga malalaking bato ay tila mga bantay na walang kibo. Doon, nakaupo ang lalaking naka-Amerikana. Hindi na siya nakasuot ng salamin. Ang kanyang mga mata ay pagod. Tila mga bintanang nakasaksi sa napakaraming sunog. "Hindi ako narito para saktan ka, Shara." Ang boses ng lalaki ay malamig. Tila kiskis ng tuyong dahon sa semento. Siya ang collector, ang aninong dating nagtatrabaho para sa mga kasalanan ni Arthur. "Ano ang kailangan mo?" tanong ni Shara. Ang kanyang tindig ay matatag, ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang tinatawag na takot ay isa na lamang lumang damit na hindi nakasya sa kanya. Inilabas ng collector ang isang maliit at sunog na bahagi ng asul na notebook. Ito ang huling pahina na hindi natupok ng apoy. Ang listahan ng mga bank accounts ni Arthur sa labas ng bansa. He tried to hide it, but I knew where to look. "Bakit mo ito ibinibigay sa akin?" Ang pagtataka ni Shara ay humahalo sa amoy ng alat ng dagat. "Dahil ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa kulungan," sagot ng lalaki habang tumatayo. "Ito ay tungkol sa pagbabalik ng ninakaw. Gamitin mo ito para sa shelter ni Vanjie. Gamitin mo para kay Gavin. Consider this my way of quitting the job." Nang maglakad palayo ang collector, naiwan si Shara na hawak ang piraso ng papel. Naramdaman niya ang bigat ng kapangyarihan sa kanyang palad. Ngunit hindi na ito ang kapangyarihang nakakasira. Ito ay ang kapangyarihang makabuo muli. Pagkalipas ng ilang araw, nagpasya si Shara na bumalik sa lungsod sa huling pagkakataon. Kasama si Drake, muli siyang pumasok sa loob ng puting pasilidad kung saan nakaratay si Arthur.
Ang amoy ng gamot at kawalan ng pag-asa ay tila pilit na humihigop sa kanyang lakas, ngunit ang bawat hakbang niya ay may dalang dangal. Nang pumasok siya sa silid ni Arthur, ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng makinang tumutulong sa lalaki na huminga. Ang bawat pag-angat at pagbaba ng dibdib ni Arthur ay tila isang pagtatangkang kumapit sa isang buhay na matagal na siyang iniwan. Arthur! Tawag ni Shara. Dahan-dahang iminulat ni Arthur ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Shara ang isang bagay na hindi niya inasahan, ang ganap na pagkatalo. Walang galit sa mga mata ni Arthur, tila ang asidong ibinuhos ni Vanji ay tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa, tinupok ang bawat hibla ng kanyang kayabangan. I am leaving for good, Arthur. Wika ni Shara. Inilapag niya ang huling piraso ng asul na notebook sa ibabaw ng lamesa sa tabi nito. I donated everything to the victims. Ang imperyong binuo mo sa dugo at luha ay ginagamit na ngayon para pagalingin ang mga taong sinira mo. You are now officially a man with nothing. Gumalaw ang mga labi ni Arthur, tila gustong magsalita, ngunit ang tanging lumabas ay isang mahinang huni ng sakit. Isang butil ng luha ang gumulong mula sa kanyang mata. Bumabakas sa peklat ng kanyang pisngi. Don't look at me with those eyes. Ani Shara. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na hatol. Hindi ako narito para patawarin ka. Narito ako para palayain ang sarili ko. I don't hate you anymore, Arthur. Hate is a feeling, and for you, I have nothing left but indifference. Ang makalimutan ka ang huling parusang ibibigay ko sa iyo. Tumalikod na si Shara. Nang lumabas siya sa pinto, narinig niya ang mahinang tunog ng alarm mula sa makina sa loob ng silid. Isang babala na ang puso ni Arthur ay hindi na kaya ang bigat ng katotohanan, ngunit hindi na lumingon si Shara. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis, patungo sa labas kung saan naghihintay ang maliwanag na sikat ng araw. Sa labas ng ospital, sinalubong siya ni Drake. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa isang sulyap, alam ni Drake na ang digmaan ay tapos na. Inakay siya nito patungo sa sasakyan kung saan nakadungaw sa bintana si Gavin. May hawak na isang maliit na bangkang gawa sa papel. Habang binabaybay nila ang daan pabalik sa Batan, pinanood ni Shara ang mga gusali ng lungsod na unti-unting lumiliit sa malayo. Ang amoy ng polusyon ay napapalitan na ng amoy ng luntiang bukid at paparating na ulan. Naramdaman ni Shara ang mainit na kamay ni Drake na humawak sa kanyang balikat. It's over, Shara. You're finally home. Yes, sagot ni Shara. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa abot-tanaw. We are home. Ang sikat ng araw sa kanilang likuran ay tila isang gintong basbas, nagbibigay ng liwanag sa isang bagong simula. Ang pagbangon ay hindi lamang tungkol sa pagtayo mula sa pagkakadapa. Ito ay tungkol sa paglalakad ng may pag-asa kahit alam mong may mga pilat na mananatili sa iyong balat. Ang Shara na asawa ng isang demonyo ay wala na. Ang natitira ay isang babaeng may pangalan, may dangal, at may pusong marunong muling magmahal. Ang bango ng ginisang bawang at sibuyas ay humahalimuyak sa malinis na hangin ng Batan, isang amoy na nagpapahayag ng buhay, pagsisikap, at higit sa lahat, ng kapayapaan. Sa maliit na karinderyang nakaharap sa asul na dagat, ang bawat pinggan na inilalapag ni Shara ay tila isang handog ng pasasalamat. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ay ngayon ay matatag at bihasa sa pag-aaruga ng kanyang munting negosyo. Mommy, look! Ang laki ng huli ni Tito Drake. Ang masayang sigaw ni Gavin ay pumailan lang, kasing linaw ng tunog ng mga kampanilya sa simbahan. Tumingala si Shara at nakita ang kanyang anak na tumatakbo sa maputing buhangin, bit-bit ang isang maliit na balde. Sa likuran ng bata, naglalakad si Drake nang may malawak na ngiti. Ang kanyang balat ay nasunog na ng araw, malayo sa maputla at madilim na anyo ng tagasingil na nakilala ni Shara sa lungsod. Ready na ba ang pananghalian, Shara? Nagugutom na ang mga mangingisda mo.
Biro ni Drake habang ibinababa ang mga sariwang isda sa mesa. Malapit na. Just give me 5 minutes. Sagot ni Shara. Ang kanyang Taglish ay wala ng bahid ng pag-aalinlangan. Lumapit siya kay Drake at dahan-dahang kinuha ang ilang piraso ng isda. Ang kanilang mga balat ay nagdikit. Isang dampi na hindi na nagdadala ng kaba, kundi ng isang tahimik na pangako ng pagkakaibigan at marahil sa tamang panahon ng isang bagong pag-ibig. Habang nagluluto, sandaling napatingin si Shara sa isang luma at kupas na dyaryo sa sulok. Sa isang maliit na kolum sa dulo ng balita, nabasa niya ang tungkol sa pagkamatay ng isang dating bilyonaryo sa isang pampublikong pasilidad. Walang pangalan na binanggit sa headline dahil ang pangalang Arthur Garcia ay matagal na ring ibinaon ng lipunan sa limot. Ang balita ay nagsabing pumanaw ang pasyente ng mag-isa, walang kamag-anak na dumalo, at ang kanyang huling mga sandali ay binalot ng matinding pagkaulila. Ang kanyang yaman ay ganap nang naipamahagi sa mga charity at ang kanyang katawan ay inilibing sa isang payak na puntod na walang palatandaan. Ito ang huling karma, hindi ang kamatayan, kundi ang mabura sa alaala ng mundo nang walang kahit isang taong dumurol ng luha. Para kay Arthur, na ang tanging pinahalagahan ay ang kanyang dangal at kapangyarihan, ang mamatay bilang isang walang sinuman ang pinakamasakit na kabiguan. Huminga ng malalim si Shara. Dahan-dahan niyang itinupi ang dyaryo at inilagay ito sa ilalim ng kalan upang gamiting panggatong. Ang mga salita ng puot at sakit ay dahan-dahang nilamon ng apoy, naging abo na tinangay ng hanging dagat. Lumabas si Shara sa dalampasigan at tumayo sa tabi ni na Gavin at Drake. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang balat, nagbibigay ng liwanag sa mga pilat sa kanyang braso, mga markang hindi na niya kinakahiyang ipakita. Ang mga pilat na ito ay hindi na simbolo ng kanyang pagkatalo, kundi mga medalya ng kanyang tagumpay sa gitna ng digmaan ng buhay. "Mommy, look at the birds! Saan sila pupunta?" Tanong ni Gavin habang nakaturo sa mga ibong malayang lumilipad sa abot tanaw. "Pauwi na sila, baby." Sagot ni Shara, inakbay ang kamay sa anak at sa balikat ni Drake. "Lahat tayo, pauwi na sa lugar kung saan wala ng takot." Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang banayad na kumpas ng musika. Sinasabayan ang tibok ng puso ng isang babaeng natutong maglakad sa gitna ng apoy upang mahanap ang kanyang sariling langit. Ang kwento ng pasakit ay tapos na. Sa bawat paghampas ng alon, ang nakaraan ay unti-unting hinuhugasan at sa bawat paglubog ng araw, isang mas maliwanag na bukas ang naghihintay. Shara was no longer a victim. She was the architect of her own peace.